Ito pong kasalukuyang crisis sa Middle East ay problema ng buong mundo kasama ang Pilipinas. Ito po ay sa isyu lang ng pagtaas ng oil product at mga bilihin. Kaya ang pinakamaganda sa mga matitinong Pilipino nakakaintindi ng kalagayan ng mundo at kalagayan ng bansa, suportahan po natin ang mga programa ng gobyerno. Una dito yung plano na gawing 4 na araw na lang ang trabaho ng mga nasa gobyerno. Sa bahay na lang yung panghuling isang araw, kung Monday to Thursday sa opisina, tapos sa pag Friday sa bahay na lang para makatipid sa gasolina, elektrisidad sa mga opisina at iba pa. Isang opsyon yan na pwedeng makatulong. Yung halimbawa, katulad ng balita ngayon na lilimitahan ang pagbebenta ng oil product. Kung halimbawa ay magkaroon ng policing 20 liters na lang sa bawat pagkakarga natin, anumang kotse meron tayo, atin din unawain yun. In other words, ito hong pagbibigay ng temporaryong solusyon sa maaaring matagalang epekto ng crisis sa Middle East ay dapat pinagtutulungan ito ng lahat ng Pilipino. Kung mahal mo ang bansa mo, may respeto ka sa kapwa mo at sa sarili mo, pati pamilya mo. Sa halip ng batikusin, dapat tumulong. Kasi ang pagtaas ng lahat ng bilihin, lahat tayo biktima, pero walang nakagusto nito. Ang magsasabing ito'y kasalanan ng gobyerno, wala kayong kaalam-alam yan. Napakababaw ng inyong paniniwala pag yan ang inyong ginawa. Pure na paninira pero walang maniniwala din kundi kayo-kayo lang yon. Ang mga Pilipinong matatalino sa buong mundo, pag sinisi nyo ang gobyerno tungkol dito sa nangyaring ito, yan ay kawalan ng kaalaman. Nakita nyo sa Amerika, sa Israel, hindi sila sinisisi ng kailang mga mamamayan, sinuportahan pa. Ultimo mga Iranian, na nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo, nagpapasalamat sa Israel at sa Amerika doon sa kailang ginawa. Yun ang kanilang paniniwalang totoo. Pero kung dito sa Pilipinas, mayroon pang magpuprotesta o magsasabing mali itong gobyerno, kapabayaan ng gobyerno, walang ginawa ang gobyerno, mga kawalan yan ng kaalaman. Diretsahan tayo. Ang magsasabi ng walang ginawa itong gobyerno at mali ang gobyerno, sisisi ng gobyerno, ang sinisisi ninyo na pangapahayag na ganyan, sarili mo at pamilya nyo. Maliwanag po yan. Kasi kung hanggang kailan tatagal ang crisis, hindi natin alam at wala tayong kontrol yan. Doon naman sa nananakot na baka tayo makasama, madamay dito sa ganito, malabo yan. Ngayon nga, ang report hindi na nga makapagpalipad ng sariling eroplano. Ang Iran dahil nakontrol na ng Amerika at Israel ang himpapawid ng Iran. At yung kailang mga missile may problema na rin. O di kaya safe tayo, milya-milya ang layo, hindi tayo damay. Yung nagpapakalat niyan, dahil ang kailang mababaw na basihan ay merong military bases dito sa Pilipinas, isa pang pagkakamali yun. Walang military bases sa Amerika sa Pilipinas. Meron silang pansamantalang nanditong mga sundalo dahil sa ilalim ng EDCA, Balikatan Exercise at Mutual Defense Treaty. Hindi military bases yun. Ang military bases sa Pilipinas ay ipinagbabawal ng 1987 Constitution. Ang base militar ng Pilipinas ay pinaalis na noong pang 1991. For your information, lalo na doon sa kabataan o hindi alam itong isong ito. Kaya huwag kayong palinlang, maraming mapanlinlang na pro-China, anti-Marcos. Kasi gustong-gusto na China mawala ang EDCA, Balikatan Exercise ng Amerika at ng Pilipinas dito sa Pilipinas. Takot ang China sa Amerika. Takot ang China sa pananatili ng mga military ng Amerika dito sa Pilipinas. Iyan ang totoo. Kaya yung mapanglinlang na mga pro-China, yan ang bumabaliktad ng istorya. Huwag kayong manood at makinig sa ganyan. Mapapahama kayo. Kung ano ang ginagawa ng gobyerno under the law, yan ang tama. Naninindigan ng militar, ang buong sandatahang lakas at ang Coast Guard, atin yan. Kahit anong harassment na gawin ng China. Ngayon, meron naman isang araw report na hinabol-habol na naman yung ating mga barko dyan. Laging ganon. Pero yung mga pro-China, wala kang marinig sa kanila.
Ito pa yung issue. Ha? Yung ginagawa ng China, hindi yata nila kinukundina. Actually, hindi talaga. Yung pakikialam sa atin. Pero yung ginagawa ng Amerika at Israel sa Iran, ayaw ng mga pro-China. Binabatikos na kaya daw nagkakagulo sa Middle East, kaya daw mataas ang presyo ng gasolina, dahil sa ginawa ng Amerika at ng Iran. Gano'n ang kailang dating. Pero itong ginagawa ng China, ng panghihimasok at pakikialam sa Pilipinas, tahimik sila. Hindi nila makundina. Nakita nyo? Yung Amerika ang pinagtatanggol ang security ng buong Amerika at ng mundo sa di umano'y mga programa ng Iran ay hindi nang gusto ng Israel. Huwag payagang magpalakas ng kung anumang sandata ang Iran. Kanilang tinututulan yun. Kinukundina pa ng mga pro-China. Itong China ang walang pakundangan, walang respeto sa Philippine law, Philippine government, Philippine authority, at sa mga istang Pilipino, wala kang matinig sa mga taong yan. Kita nyo? Hindi ko na papangalanan. Yung mga vloggers, mga political analyst ko, no? Mga nagsasalita tungkol sa West Philippines, nakita nyo. Wala kayong maririnig dyan na pagkuntina. Ipinagtatanggol pa nila. Pabor pa sila sa ginagawa ng China. Ganyan silang kataksil sa bayan at sa kanilang pamilya at kanilang magiging anak at apo. Yan ang aking description sa kanila. Pero tayo hindi. At ang aking mga channel. Dahil for information and education, mali sila. Tama ang ginagawa ng gobyerno. Atin ang West Philippine Sea. At hindi natin dapat ipamigay yan kahit kanino. Ang ginagawa ng China ang mali. Ang ginagawa ng Amerika at ng Israel sa Iran, tama yan. Base sa kanilang pag-aaral. May temporaryong epekto sa ekonomiya, oil product increase, basic commodities or inflation, natural lang yan. Sa buong mundo naramdaman. Ang nagsasabing tayo lang ang tumaas, ang bilihin, apektado ang oil product, again, panibagong panlilin lang yan. Sa buong mundo ay may problema tungkol dyan. Itanong nyo sa inyong kakilala at kamag-anak na OFW. Doon sa kailang lugar kung saan sila nagtatrabaho, mas mahal ang oil product. Mas mahal ang mga bilihin kumpara sa Pilipinas. Ayan, yan po yung totoo. Okay? Real talk lang tayo. Personal kong analysis at opinion ang ating mga tinatapik dito para po sa inyo. Okay? Ingat lang po. At muli sa ating pong mga kabayan, tayo ay maging maunawain sa nangyayari. Kaunting higpit ng sintron. Huwag maniwala sa mga fake news at mga personal na paninira ng iba. Dahil negosyo nila yan, pinagkakakitaan nila yan.